Yun, welcome kapatid. Welcome sa Batanggenyong Kristiyano Channel. Samahan niyo ako na manood ng The Chosen at napakaganda nito. Bakit? Kasi Tagalog version. Ari, minsan niyo lamang mapapanood yung mga Tagalog na ganito. Kaya sa bawat araw, tapusin natin tong session 1 hanggang session 5 ng The Chosen at excited na ako mapanood. Let's go! Aba, Ba't di ka pa natutulog? di ako makatulog. Halika, maupo ka. Masakit na naman ba ang ulo mo? Hindi. Alam ko na. Iniisip mo yung makinang na bituin. Tingnan mo, ayun, nakikita mo. Hindi. Bakit hindi ka makatulog? Natatakot ako. Saan? Hindi ko alam. Anak, anong dapat gawin pag natatakot tayo? Sasabihin ng salita. Salita ni Adonai na sinulat ni Isiyas. ng propetang si Isiyas. Tama. Itong sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, O Jacob, at siyang humubog sa iyo, O Israel. Huwag kang matatakot. O sige, ikaw naman ang magsabi. Gusto ko marinig ang boses mo. Sige. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Tama yun. Papatay niya ako! Papatay niya ako! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Nakakadiri ka! Mga demonyo! Nabubuhay sila sa katawan niya! Umayo ka! Sinabihan siya! Yung lagyan kayo ng kape, mahaba-haba ito. Yung minuto na. Tigil! Patawad, Guro. Hindi mo ba nakitang nagdarasal siya? Pero kasi, tingnan niyo.
Wow. Bakit nyo kami pinahinto? Dahil hindi sapat ang kumusta, Opisyal na tungkulin ng pakay ko. tungkuling Romano lang ang matatawag na opisyal na tungkulin. Ako si Quintus, pinuno ng Capernaum. At ako naman. Ang mahusay na si Nicodemo. Nabalitaan ko na. Aarestuhin mo ba ako? Hindi, kaibigan. Isa ako maestrado, hindi sundalo. Lingkod ako ng mga tao at ni Pilato. Diyos lang ang pinaglilingkuran ko. Oo. Oo. Yung mga kaaway niyong Saduceo, Eseneo, Makabayan. Mga lagalag na mga ngaral sa gubat. Hibang sa pagdating ng Mesiyas. Lahat sila nag-aagawan sa atensyon ng mga tao. Ano bang kailangan mo, Quintus? Maraming di nagbabayad ng buwis. Kung tutulungan mo ako, tutulungan ko na patuloy kayong lumago. At paano pa? Nalulunod ng mga tao dahil sa buwis. Sabihin mo, Nicodemo, anong pwedeng nasa tubig nang hindi nalulunod? Isda? Isla nga. Pabango. Sino kaya yun? Mateo, Mateo. Hinaan mong boses mo. Anong sabi mo, Ginoong Traidor? Ako ang may ayaw na makitang kasama ka, naalala mo? Publikano ako. Kung ganun ako, napipilitan lang. Teka, sandali! Katumbas yan ng isang buwang sahod namin ng anak ko. Basta mo lang itatapon? Pag-aari ko yon kaya gagawin kong gusto ko. Binabayaran kita para ihatid ako. Mamaya ka na mag-abala sa basurahan. Walang pinagkaiba yun dito, di ba? Pag may nagtanong kung anong dala ko, sasabihin ko ang totoo. Na bit-bit ko ang pinakamalaking basura sa buong Capernaum. Alam nyo, ang totoo, nasasabik ako sa kada taon kong pagbisita sa Capernaum at siyempre sa napakagandang dagat ng Galilea na talagang kinaiinggitan ng lahat. Kahit ang mga anak ko, gustong-gusto doon. Buong araw sila doong naliligo, naglalaro sa buhangin, pinanonood ang mga tao. Kaya isang araw sabi ko, gustong-gusto nyo talaga rito. Ba't di kayo nagpupunta sa dagat pag bumibisita tayo sa lolo't lola nyo? Nagkibit balikat ang anak ko at sinabi niya, Ama, walang buhay doon. Dagat patay yun. At ang dagat nyo, naglalaman ito ng pinakamasasarap na isda. Nakakalungkot lang. Dahil ang mga nangingisda doon ay ang mga hindi banal, mga nagmumura, mga nagsusugal sa mga tagong lugar at nangingisda sa araw ng Shabat. Maaari ba nating kainin yun at hindi madungisan sa sala nung nakahuli? Huwag kayong magkakamali. Kasalanan ng pagkain ng isdang nahuli sa Shabat. Ang pumapasok sa katawan ng tao'y nagpaparumi. Bakit? Bakit pumapalaot ang mga kapatid nating Hudyo sa araw ng Shabat? Sinisiguro ko na hindi darating ang Mesiyas hanggat hindi natitigil ang kalapastanganang ito. Binabantayan tayo ng Diyos. Alam niya, pinagkatiwalaan niya tayo para maging ulirang halimbawa para sa lahat.